More than a year na ba ang halaman mo pero kaunti pa lang yung mga dahon niya at hindi pa rin siya malago? Ito ang 5 hidden reason kung bakit hindi lumalago or nagiging lush yung mga halaman mong alaga. Number 1 na hidden reason kung bakit hindi masyadong mabilis lumago ang mga halaman natin kahit pa mabibilis, yung mga binili mong halaman ay mabibilis dumami or mabibilis lumago, ay ibig sabihin yan, pangit or hindi niya gusto ang pH balance dyan sa pinagbibili mo sa kanya or yung pwesto mo ay hindi masyadong maganda ang pH balance na nakukuha nila. Kasi ang halaman, bukod sa soil na may pH balance din, kailangan may water pH balance din. Kung pangit yung nakukuha niyang balance ng pH balance, ay hindi niya talaga magugustuhan or matagal siyang dumami. Hindi siya mamamatay, pero hindi siya mabilis magkaroon ng mga bagong dahon. Lalo na sa mga mamahaling plants, mga variegated plants. At syempre, kung magdidilig kayo sa mga variegated plants, make sure na yung pH balance din ay wag masyadong acidic, wag masyadong mataas yung pH balance kasi mabilis maglusaw ang mga variegated plants. Ayun, naispatan ko tong variegated na to. Halos kalahati na. Mabilis maglusaw yan pagka na sabuyan mo yan or na diligan mo ng masyadong acidic na tubig. Pwede naman tayong bumili ng mga DIY pH balance na test, yung pang test para makita mo kung masyado mong mataas or masyado mong mababa. Yun nga lang, syempre, pagka nagtitipid ka, pagkatulad ko lang na hindi naman talaga palagastos para sa mga plants, hindi naman palagastos para bumili ng mga mamahaling plants, yung normal lang na tao or medium lang na tao na katulad ko, ay hindi naman talaga tayo bibili ng mga ganon. Yun, syempre, ay mas maganda, iwasan natin, bigyan yung mga halaman natin ng matataas yung acid para balance lang yung pH balance ng soil nila, maging yung mga water. Kasi, pagka binigyan natin sila, nakukuha nila yan sa mga fertilizer na masyadong acidic, na masyadong matataas yung pH balance ng fertilizer. Dapat plain lang na halos hindi masyadong kung ano-ano ang pinaglalagay mo sa potting mix ng halaman mo or kung ano-ano ang pinaglalagay mo sa pandilig ng halaman mo. Dapat plain lang na halos hindi siya masyadong makakaharm ng plants mo kasi yun yung ikakamatay ng mga dahon niya, yung mga old leaves niya ay maglulusawan. Yung mga halaman natin, gusto nila yung soil mix ay nasa ranges ng pH balance ay nasa 6 hanggang 7.5, mga ganon. Kung magte-test ka, mas maganda. Meron naman kasi yung mga test kit na may nakalagay doon kung anong kulay na lalabas doon kung anong kulay para matest yung pH balance ng water at ng mga halaman natin or yung potting mix ng halaman natin. Kung gagamit ka ng ganon, mas maganda nasa 6.5 or 6 hanggang sa 7.5 yung pH balance. Kadalasan hindi naman talaga tayo tumitingin sa mga ganon. Hindi naman tayo bumibili ng mga pang test kit para sa pH balance na yun. Para na yun sa mga super na talaga sa halaman nila na takot na talaga malusaw or masyadong mahal yung halaman nila para itipid nila yung pambili ng mga test kit para sa pH balance. Pero syempre, kailangan natin isipin na ang masyadong ma-acid sa halaman natin ay nakaka-affect din. Minsan, may positive effect sa mga halaman natin katulad sa mga milleflores. Kung gusto mo ang milleflores mo ay iba ang kulay, medyo pinky-pinky or medyo whitey-whitey, depende yon sa pH balance na ibibigay mo sa kanya. Depende yon sa acid na ibibigay mo sa kanya. Nagiging white ang mga milleflores, yung mga bulaklak ng milleflores, pagka yung acid niya ay mataas. Kung hindi ako nagkakamali kasi na-research ko yan bago ako bumili ng milleflores. Pagka medyo nagba-violet, ibig sabihin hindi masyadong mataas yung acid na binigay mo sa kanya. Pero hindi sila namamatay, hindi sila nalulusaw. Kaya nahihirapan ditong mabuhay sa mga maiinit na pwesto ang milleflores kasi gusto nila yung ma-acid. Siyempre yung dito sa Maynila, hindi naman ganun ka-acid yung mga tubig at yung potting mix natin. Kaya sa ibang bansa, mas marami ang milleflores na nagtatribe kahit na hindi nila mini-maintain yung pag-aalaga sa mga milleflores kasi yung acid na nandun sa lugar nila ay nabibigay sa milleflores. Number 2 na reason kung bakit hindi masyadong mabilis dumami ang mga dahon ng halaman mo ay dahil sa kulang siya sa nutrients. Lalong-lalo na pagka ang binili mong halaman ay mga alocasia. Ang mga alocasia ay matakaw sa nutrients, lalong higit pagpalabas yung mga dahon niya. Lalong higit pagka growing season niya, kailangan niya ng mga nutrients, additional nutrients kasi yun yung nakakapagpatribe sa kanila, nakakapagparami ng mga dahon nila. Danas ko yan sa mga alocasia ko kasi bumili ako ng mga sinuwata dati na sobrang dami na parang nasa 50 plus yun or 60 ata yun na sinuwata at lahat yun, kalahati lang ang nabuhay hanggang sa nakapagpalaki ako ng dire-diretso dahil dun sa mga babies niya. Kaya nabawi ko yung binili ko sa kanyang super dami. Naranasan ko lahat yan about sa alocasia. Kung meron kayong alocasia, mas maganda pag may palabas na mga dahon sa kanya, doon mo lang siya lalagyan ng fertilizer. Bigyan mo siya ng nutrients, additional nutrients para mas malabas niya yung mga dahon niya at mas dumami yung mga dahon niya. Kasi pag growing season nila, ang growing season ng mga alocasia ay parang
paulan na medyo mainit, ganon. Tapos, ayaw nila ng super init talaga ng bonggang-bongga. Wag mo siyang paiinitan ng bonggang-bongga or wag mo siyang direct light. Mas maganda sa kanya, parang spotted lang na lights na parang naiinitan lang ng konti, tapos na agad. Parang 30 minutes lang na lights, okay na yun sa kanila. Ayaw nila ng masyadong nauubusan ng tubig. Pagka, mga allocation na palabas ang dahon tapos lagi mong nauubusan ng tubig, yung bagong dahon na lalabas sa kanya ay hindi lalabas, mabubulok lang. Ang plants natin ay kailangan ng nutrients na para maging lush sila, para mas dumami ang mga dahon nila. Kailangan nila ng mga nutrients, lights, kailangan nila ng water, kailangan nila ng nutrients galing dito sa potting mix nila. Kaya kung mapapansin mo, kung ang halaman mo ay nakatusok sa sphagnum, tapos compare mo sa nakatusok sa potting mix, mas iba ang laki or mas mabilis dumami pagka naka-potting mix, kasi yung nutrients galing sa potting mix or lupa natin ay iba doon sa sphagnum. Sa sphagnum dadami yung mga ugat nila, kaya more on yung mga expert ang ginagamit nilang yung propagate ay sphagnum, pampadami lang ng dahon, tsaka nila ire-repat yun sa potting mix, yung may lupa. Kasi kung wala ding lupa yung halaman mo at doon lang nabubuhay sa sphagnum, pwede naman yun, pwede namang water lang din. Pero syempre, kung gusto mong mas malaki ang dahon ng halaman mo, mas madaming dahon ang halaman mo, mas maganda mag-potting mix ka. Yung may talaga, may lupa talaga siyang halo, kaunti. Kahit sabihin natin 10% hanggang 20% na halong lupa, mas maganda yun. Mas malalaki ang mga dahon, mas mabilis mag-grow yung mga ugat nila dahil may nakukuha silang nutrients galing doon sa lupa. Kaya pagka nag-root bound ang mga halaman mo, mas maganda iripat mo agad sila, dagdagan mo ng potting mix para mas lumago ulit. Kasi syempre nakakapagpigil yung mga ugat natin na nasasakal na pagka wala ng nutrients na nakukuha sa potting mix. Ibig sabihin, wala na rin siyang mailabas na para mabigay niya sa panibagong dahon. So yun lang ang dahon na i-revive niya, or yun yung iingatan niya para hindi malusaw. Number 3, na hidden reason kung bakit ang tagal lumaki ng halaman mo, ang tagal dumami ng mga dahon, ang tagal lumabas ng mga bagong dahon na nakatunghay na pero hindi pa rin lumalabas. Ibig sabihin yan, masyadong acidic ang water mo. Same sa sinabi ko kanina na ang water level dapat, or yung pH level ng water natin ay kailangan nasa sakto lang. Pero dito naman kasi sa Pinas, hindi naman talaga masyadong yung ma-acid yung yung water natin. Kasi lahat naman halos, kasi hindi naman ako nagtatabi talaga ng para sa mga halaman ko, kasi mula nung dumami yung mga halaman ko, hindi na ako nagtatabi ng kunyari nasa isang yun yung ginagamit ko. Kung yung galing doon sa hose, ini-spray ko na sa halaman, direkta na yun. Hindi na ako nagtatabi na ito para sa mga special plants ko. Kahit yung mga mamahaling plants na pinagbibili ko, yun pa rin ang ginagamit ko. So safe ang water natin dito. Pero syempre, yung water natin, pagka hinaluan mo yan ng mga fertilizer, hinaluan mo yan ng kung ano-ano, na ipandidilig mo sa halaman mo, tapos tataas yung acid niyan, hindi niya magugustuhan yun. May mga halaman na may mga ganon. May mga halaman na katulad ng mga bougainvillea. Pagka tinaasan mo yung acid ng water level niya, or masyadong, yung diniligan mo sila ng medyo, sabi pa nga nila yung ihi, di ba? Kasi mataas yung acid nun. Maganda yun sa bougainvillea para mas dumami yung mga bulaklak niya. Pero may mga halaman na ayaw ng ganun. Kadalasan ayaw nila ng ganun. Mga flowering plants yung mga gusto ng maa-acid. Katulad ng mga roses, katulad ng mga bougainvillea, ng mga milleflores. Pwede mong i-test yung water dyan sa pwesto mo. Depende, kasi hindi ko naman alam kung talagang mataas dyan sa pwesto mo. Pero nakaka-affect yung water acidity natin na dinidilig natin sa halaman sa paglaki ng mga halaman natin. Kasi doon sila naiipit yung mga ugat nila, natatakpan ng mga acid yung mga ugat nila, kaya hindi sila nakakapag-penetrate doon sa potting mix na nasa ilalim nila. Tapos yung oxygen hindi nila mahugot papunta doon dito sa dahon ng halaman natin, kung saan niluluto or ginagawa yung photosynthesis para sa pagkain ng mga plants natin. Kaya mabagal magkaroon ng mga dahon yung mga halaman natin. Pero kung nag-try ka or nakita mo na medyo mataas yung acidity ng ng pwesto mo dyan, na yung pandidilig mo sa halaman ay masyadong mataas yung pH level, kunyari nag-test ka, syempre mas maiiwasan mong mamatay yung mga halaman mo, mas maiiwasan mong hindi malusaw or matagal magkaroon ng mga bagong dahon yung mga halaman mo. Mas maganda ang bilhin mong mga halaman yung mga gustong-gusto yung mga acid, para mag-work out yung acidity doon sa halaman mo, para hindi ka rin mamroblema, hindi ka ma-stress na laging yung halaman mo na ang tagal-tagal mabuhay, ang tagal-tagal magkaroon ng mga bagong dahon dahil yung water acidity niya ay masyadong mataas, or dyan sa pwesto mo ay masyadong mataas. Number 4 na hidden reason kung bakit ang tagal-tagal magkaroon ng mga bagong dahon yung mga halaman mo ay nutrient leaching. Nutrient leaching, yun yung pagkalaging ang ginagamit mo, yung mga distilled water, mga absolute, mga ganon, yung talagang
mamahalin na mga na tubig, pero hindi mo alam, may hidden effect yon sa sa halaman natin. Kasi pag absolute ang ginagamit mo sa mga halaman mo, ay nagkakaroon sila ng nutrient leaching. Yung nutrient leaching na sinasabi ay yung pinapatay nung water na yon, yung mga nutrients dito sa mga halaman natin. Katulad ng pagka nagsasaka yung mga magsasaka, yung mga nagpapalay, nagso-soil leaching sila. Parang nilulusaw nila yung lahat ng mga nutrient doon sa yung mga kung ano-anong nutrient na nandun sa soil nila. Yun yung tinatawag na soil irrigation, or yung soil na yung parang inaano muna nila yung mga nutrients ng soil nila. Pinapaalis yung mga sobra-sobrang nutrients, binabawasan. Pinapatay yung mga microorganism, mga micronutrients. Yun din yung ginagawa ng mga distilled water. Pinapatay niya yung mga good nutrients, bad nutrients, binabawasan niya yung mga microorganism dito sa potting mix ng halaman natin. So kahit yung mga good nutrients ay nawawala, nababawasan sila ng mga additional nutrients na para dapat sa kanila kasi gawa ng distilled water. Nasa sa inyo naman kung gagamit kayo ng mga distilled water para maiwasan nyo yung mga paglulusaw ng mga dahon, yung mga ganito. Kasi may mga halaman din katulad ng mga alocasia na ayaw din ng maasid na mga gusto nila yung mga ganong mga distilled water. Pero syempre, may ibang halaman, karamihan ng halaman ay ayaw ng mga ganon. Mas maganda kung gagamit ka ng mga distilled water ay minsan lang sa isang buwan or minsan lang sa isang linggo. Kasi kung araw-araw ganun yung binibili mo, ganun yung pinang-ano mo sa halaman, kunyari mayaman ka, ganun, marami kang pambili. Pero may nakaka-apekto yon sa paglaki ng halaman mo. Nakaka-apekto yon sa pagdami ng mga dahon ng halaman mo. Nagkakaroon sila ng nutrient deficiency kasi nilulusaw or dinidissolve ng mga distilled water ang mga microorganism na nandun sa potting mix ng halaman natin. Number 5 na hidden reason kung bakit ang tagal magkaroon ng mga growth yung halaman mo, ang tagal lumaki ng mga halaman mo dahil meron silang dormancy or nagdo-dormant sila. Ang halaman natin, ilan sa mga halaman natin ay nagdo-dormant pagka may sudden changes dyan sa pwesto mo, masyadong mainit, extreme yung lights, extreme yung lamig, ay nagkakaroon silang dormant. Ang dormancy period ng halaman ay ibig sabihin nagre-rest sila, pero kahit akala nyo nagre-rest yan siya dyan, nagtatrabaho yung mga dahon niyan, active yung mga niya dyan, mga stem niya dyan, para i-rest yung mga dahon, yung buong plants para i-prevent sila sa pagkamatay or pagkalusaw. Kasi may ginagamot nila yung stress ng halaman. Survival strategy yan ng halaman para hindi sila mamatay. Pagka may sudden changes, bigla ang mainit, bigla ang tag-ulan, parang sobrang lamig ng panahon, ayun yung strategy ng halaman mismo para ma-protect nila yung halaman nila sa pagka-stress o yung katawan nila sa pagka-stress. Mostly ng halaman na nagkakaroon ng mga dormancy period ay yung may mga aerial roots, ay yung may mga velvety na dahon. Ayun, nagtitrigger yung pagdodormant nila pagka yung kunyari shorter days, yung biglang less yung daylight, yung medyo, di ba mapapansin mo pag magpapasko ay medyo mas mahaba yung gabi or madilim na panahon, doon medyo nagkakaroon ng dormancy yung mga halaman natin. Tapos extreme na lamig or extreme na lights ang bibigay mo sa kanya. Kung mapapansin mo pag naglagay ka ng halaman, lalong-lalo na sa Scindapsus, pag nilagay mo yung Scindapsus sa masyadong ma-lights or masyadong mainit na pwesto, na hindi naman sila namamatay, pero hindi sila nagkakaroon ng growth or hindi sila nagkakaroon ng mga bagong ugat, bagong dahon, kasi lumalabas doon yung pagka-dormant nila. Nagdo-dormant sila para ma-protect nila yung sarili nila para hindi sila malusaw or mamatay. Pag nagdo-dormant ang mga halaman natin, huwag nyo silang i-fertilize, huwag nyo silang i-overwater. Pwede mo silang iripat para magkaroon sila ng additional na nutrients sa potting mix nila para pagka nagtatrabaho yung mga roots nila, kumukuha ng oxygen at kumukuha ng mga nutrients sa ilalim, ay magkakaroon sila or mabubuhay sila, mas mababawasan yung stress nila, makakadagdag ka sa sa paggamot nila sa mga dahon nila, sa halaman mismo. So pagka may dormant, wag mong lagyan ng mga fertilizer. Pagka alam mo ang halaman mo ay hindi nagkakaroon ng mga bagong dahon, bagong yung parang palabas or shoots ng dahon, wag mong lagyan ng fertilizer. Kasi hindi natin alam kung kailan siya nagdo-dormant. Yung mga halaman natin hindi naman nagsasalita kung magsasabi ba yan o magsasalita ba yan pag maglalagay ka ba ng fertilizer or magsasalita siya na wag mo ko lagyan ng fertilizer kasi nai-stress ako, nagdo-dormant ako, nasa dormancy period ako. Hindi naman. Pero, mas maganda kung gusto mong mapalago ang halaman mo, tsaka mo siya lagyan ng fertilizer pagka may bagong dahon. Ayun yung mas safe. Hindi siya naka-dormant pag ganon. Mas gusto niya yung, yung nutrients niya, additional nutrients yon para lumabas yung bagong dahon niya. Karamihan sa mga nagdo-dormant sa atin ay yung mga alocasia. Kung gusto mong mapatribe, mapadami ang mga dahon ng alocasia mo, meron akong tips niyan. Ayan, click niyo yung video na yan.